Magandang araw mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang A Surrogate for Billionaire. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV Part 28. Tumingin ako sa likod, at nakita kong nakatingin ang ama ni Sebastian kay Mark na gulat ang mukha. Tapos naglakad siya papunta sa amin, at tiningnan lahat ng nandoon. "Mateo, help me. Your father is going to send me to the South Military as a prostitute." Napabuntong hininga siya nang marinig ang sinabi ng lola ni Sebastian. Naghintay siya ng ilang sandali, at sa wakas ay nagsalita. "Mom, what did you do to make him furious? He's not an unreasonable person," wika ng ama ni Sebastian na may maliit na ngiti sa labi, at tumingin kay Mark at ngumiti. "Wala akong ginawa," umiling siya habang nakatingin sa amin. "Daddy, it was her. Siya ang pumatay kay Mommy," sabi ni Sebastian habang nakatingin sa daddy niya. Mabilis na tumingin sa kanya ang daddy ni Sebastian, at naghintay ng ilang sandali bago ibinalik ang tingin sa kanya. "Totoo ba?" tanong niya sa nanginginig na boses. Napakakalma ng personality niya, pero kitang-kita ko kung paano nagsimulang manginig ang mga kamay niya. Tinatanong ko, "Totoo ba? Pinatay mo si Christina?" Napabuntong hininga ako nang marinig ko ang galit niyang sigaw. Mabilis kong pinulupot ang kamay ko sa braso ni Sebastian, at tumingin sa kanya habang hinahaplos niya ang buhok ko at ngumiti. Nakakatakot talaga ang mga lalaking madrigal. Hindi katakataka kung bakit sinasabi ng lahat na sila ay kalmado, ngunit kapag nawala ang kanilang kalmado ito ay isang kapahamakan. Pareho silang lahat, si Sebastian, ang kanyang ama at lolo. Bumuntong hininga ako at sinandal ko ang ulo ko sa balikat ni Sebastian dahil inaantok na ako. Tapos bigla kong gustong uminom ng isa pang baso ng grape juice. "Sebastian, pwede bang makahingi ng isa pang baso ng grape juice?" tanong ko sa kanya habang nakangiti sa akin at tumango. "So pinatay mo siya, bakit?" "She was pregnant." Pasimple mo lang pinatay ang kapatid ni Sebastian. Napatingin ako sa daddy ni Sebastian at nakita kong umiiyak siya. Puno ng luha ang mga mata niya habang nagsasalita. Nanikip ang puso ko dahil isa siyang tunay na mabuting tao, na may mabait at mapagmalasakit na personalidad. "Mateo, she was no match for you. Why can't you understand that she was the Mondragon family's butler's daughter? How could you love her like that?" Ano ang mali doon? Maganda siya at meron siyang lahat ng katangian ng isang babae. Ipinanganak niya si Sebastian. "Look at him, do you find any bad thing in him?" tanong niya pero walang laman ang mga mata niya at nawawala. "Hindi ka rin ba isang ina? Buntis lang siya. Maaaring anak siya ng mayordoma ng pamilyang Mondragon, pero babae siya. Itinuturing ba siya ng pamilyang Mondragon bilang isang utusan? Walang pinag-aralan na binigay nila ang parehong edukasyon na ibinigay nila Kaloy," sabi niya ng basag na boses. "Oo, tama si Dad, na dapat kang dalhin doon," sabi nito habang nakatingin sa kanya at nakakunot ang noo. Tinakpan niya ang bibig niya at nagsimulang umiyak. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa ama ni Sebastian, at sinubukan itong hawakan ngunit mabilis itong umiwas at tumingin sa kanya ng walang emosyong mga mata. "I'm your mother, Mateo. Just how could you?" tanong niya habang humihikbi, pero hindi umimik ang ama ni Sebastian, nakatingin lang sa mga mata niyang puno ng galit. "Hindi na ikaw ang ina ko." With that pumasok siya sa bahay habang iniiwan siya doon. "She deserves it, but as a woman I was too afraid to think kung ano ang mangyayari sa kanya kapag pumunta siya sa South Military. Napakadelikado. Sebastian, delikado na ipadala siya sa South Military, it's just you know about it right?" tanong ko kay Sebastian habang umiiling. "Huwag na Alexa. Dapat siyang magdusa kahit na sinang-ayunan iyon ng kanyang asawa at anak. Hindi ko makakalimutan ang katotohanan na pinatay niya ang aking ina, at kasama ang aking hindi pa isinisilang na kapatid.
Paanong ang isang babae ay napakalupit? Hindi ko lang mapatawad. Sinaktan niya ang dalawang babaeng mahalaga sa akin, kaya dapat siyang magdusa. Tumayo si Sebastian mula sa sofa, at dinala ako sa kusina habang binibigyan niya ako ng isang malaking baso ng grape juice. Young lady, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong kainin, ipaggagawa kita. Tumingin ako sa likod at nakita ko ang matandang babae. Young master, if you informed me I would bring this for her, nakangiti niyang sabi sa amin ni Sebastian habang nagsasalita. Ayos lang po tita, ngumiti ako sa kanya nang tumango siya sa amin ni Sebastian. Tita, alagaan mo siya saglit, kakausapin ko si dad at babalik ako. Tumango siya kay Sebastian, at nakangiting tumingin sa akin. Let me show you the garden young lady. Umiti siya sa akin at hinila ako palabas ng bahay. Tapos nakita ko si Mark na papasok na sa kotse. Mark, aalis ka na. Pinuntahan ko siya at tinanong habang nakatingin siya sa akin at ngumiti. Oo, pupunta ako ngayon sa opisina. Umuwi ka na kasama si Sebastian, okay? Kinaplos niya ang mukha ko at sinabi, tumango ako sa kanya saka siya sumakay sa kotse at umalis. Dad, pumasok ako sa kwarto ni Daddy. Gusto ko siyang tingnan dahil nasaktan siya. Nakita ko siyang nakaupo sa upuan, habang nakatitig sa picture ni Mom. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa kanya, at huminto sa likod ng upuan niya. Bumilis ang tibok ng puso ko nang makita ko ang ngiti ni Mommy. Siya ay napakaganda. Magiging katulad din niya ang kapatid ko kung nandito siya sa amin ngayon. Hindi ko mailarawan ang sakit sa loob ng puso ko dahil sobrang sakit. Buong buhay ko hindi ko siya nakita at kahit nakita ko siya, wala akong maalala tungkol sa kanya dahil napakaliit ko pa. I can't believe that your Lola did this to her. Napatingin sa akin si Dad at puno ng luha ang mga mata niya na hindi lumabas. She was my mother, hindi ko maintindihan kung paano niya ginawa yon. Isang malungkot na buntong hininga ang pinakawalan niya at muling tiningnan ang larawan. She was pregnant, Sebastian, I just can't bear the pain of loss her and my son. She asked me to take her with me, because I had to stay there for months, but I said no to her because I thought she's safe here. Habang wala ako pero sinong nag-aalalang mangyayari ito? Huminga ako ng malalim at pumikit, dahil pakiramdam ko nag-iinit ang aking mga mata at pilit lumabas ang mga luha ko. I just didn't even marry her or put the ring that I bought for her finger. Tinakpan ni Dad ang mukha ng magkabilang palad at nagsalita. Daddy, okay na po, basta wag kang malungkot. Tinapik ko ang balikat niya at nagsalita sa mahinang boses. Paano mo siya nakilala? Tanong ko habang nakatingin siya sa akin at ngumiti. Ayokong saktan siya pero gusto kong malaman kung ano ba talaga ang nangyari sa pagitan nila. Kaibigan siya ni Kaloy, pero akala ko girlfriend niya, nakangiti niyang sabi sa akin. Nainggit ako sa kanya dahil ang ganda ni Christina at crush ko siya. Isang araw, nakita kong hinahalikan ni Kaloy si Malo. At naramdaman kong kumukulo ang dugo ko, dahil akala ko manloloko siya kaya nataman ko si Kaloy. Then I found she was just a friend, so I made my way to make her mine. But your mother was so hard to get, may maamong ngiti sa mukha niya. Nakinig ako sa kwento niya, at nakita ko ang sarili kong nakangiti dahil katulad din siya ni Alexa. Hinampas ang aking ama at hindi siya pinapansin. I felt really happy to see his smile, dahil bihira lang talaga ang ganitong ngiti na lumalabas sa mukha niya, but my heart clenched as I remembered that she was long gone with my brother. Napakasayang dahil kinailangan ng isang babaeng tulad niya, ang isang hindi napapanahong kamatayan. I never had a mother to love me and all because of my own Lola. Maaari rin niyang saktan si Alexa. Sebastian, iuwi mo na si Alexa. Huwag hayaang manatili siya sa pangit na lugar na ito. It will affect her baby. Dahan-dahan akong tumango sa kanya at ngumiti. Dad, namiss ka daw ni Gabriel. Tumingin siya sa akin at napangiti nang marinig ang pangalan ni Gabriel. I see, I missed him too, I'll come and play with him in a few days. Tumango ako sa kanya at naghintay ng ilang sandali bago lumabas ng kwarto niya. Sumasakit ang puso ko dahil sa pagtingin ni Dad sa picture ni Mommy. Pagbaba ko ay nakita ko si Lola na humahagulgul, na habang tinatakpan ng mga palad niya ang lakad niya, pero hindi ako naawa sa kanya, dahil malupit lang siya sa lahat. Kailangang mamatay si Janus dahil sa kanya.
Siya ang babaeng nasa likod ng bawat kapahamakan na nangyari sa pamilya Mondragon, at gayon din sa akin at sa aking ama. Hindi lang siya ang pumatay sa aking ina at kapatid, kundi pati na rin sa napakaraming kasinungalingan. At ginawa niyang galit kay Alexa ng walang kabuluhan. Nasaktan ko pa siya dahil sa kasinungalingan ng babaeng ito. Sebastian, pakiusap, huwag mo akong ipadala doon, nagkamali ako. Tumingin siya sa akin at lumapit sa akin na puno ng luha ang mukha. Pulang-pula ang mukha niya dahil sa pag-iyak niya. Siya ang aking lola at minsan ko siyang minahal ng husto noong ako ay bata pa. Napakabuti niya sa akin at minahal niya ako, pero namalaman na siya ang dahilan kung bakit ako nawala ng ina at kapatid. Hindi kita patatawarin. Hindi ko siya mapapatawad. Hindi kailanman. Sabihin mo sa akin, bakit mo pinatay ang mommy ko samantalang alam mong buntis siya? Bakit? Kung ipinanganak niya ang kapatid ko, hindi ako mag-iisa. I could have played with him. Namula ang aking mata nang maalala ko noong bata pa ako, kung gaano ko kagustong magkaroon ng nakababatang kapatid na babae. I watched Mark protecting Alexa, and how his love for her was, but I never got a chance because of her. She was a normal woman, Sebastian. She may be gorgeous and intelligent like your father said. But she had not have qualifications, the young madam of the Madrigal family. Your father just fell for her tricks. She was just a servant's daughter. Madumi siya. Kumulo ang dugo ko sa galit sa sinabi niya. Kaya lang dahil anak siya ng katulong, pinatay siya ng bruhang ito. Pero hindi mo ba nakitang madumi rin ang anak mo, pagkatapos matulog sa kanya? O paano naman ako? 9 months akong nagstay sa tiyan niya tapos pinanganak niya ako. So madumi rin ako, diba, mommy ko siya. You bitch. Anak man siya ng katulong o hindi mo kailangang patayin. Tingnan mo dahil sa iyo kung paano namuhay ang daddy ko. Isa lang siyang walang laman na tao mula nang maalala ko. Lahat ng ito ay dahil ikaw ang dahilan ng lahat ng problema. Now fuck off from our lives and be a prostitute. That suits you better than anything. Pagkatapos mong pumunta doon ay makikita mo kung ano ang kahulugan ng isang maruming babae at kung sino ang tunay na maruming babae. Sigaw ko sa kanya dahil gusto kong ilabas ang sakit. Pinagmasdan ko ang mga luha niya at sa kaibuturan ko ay nakaramdam ako ng saya. Masaya dahil siya ang naging dahilan ng pag-iyak ni Alexa at maging ang aking ina ay kailangang umalis. Ang babaeng ito ay dapat magdusa sa buong buhay niya. With that I grabbed my phone to make a call, but before that dalawang lalaking may military suit ang pumasok sa bahay. Sorry for troubling you, Mr. Madrigal. We just got a call from the old master, and he asked us to come and take her to the South Military. Tumingin sa akin sila at sinabi, so ibig sabihin nagawa na ni Lolo ang kanyang mga aksyon. Kunin ninyo siya. Huwag niyo siyang hayaang makatakas, at huwag kayong magsasabi sa amin ng anuman tungkol sa kanya kahit na namatay siya. With that lumabas na ako ng bahay, at nakita ko si Alexa na nakatingin sa flower garden sa sulok ng mansion, habang hinahaplos niya ang tiyan mula sa isang kamay habang ang isa naman ay nakasuporta sa likod ng kanyang baywang. Damn, ang hirap talaga sa kanya. Alexa, alis na tayo. Lumapit ako sa kanya at ipinulupot ang braso ko sa bewang niya habang nakatingin siya sa akin at ngumiti. Sebastian, bakit hindi natin iuwi itong sunflower seeds at itanim? Gusto kong matawa dahil sa pagpout niya sa akin. Bigla siyang naging interesado sa mga bulaklak. Bakit ko ba nakalimutan na may dala siyang babae? Kaya dapat talagang gusto niya ang mga bulaklak. Okay, we'll take them home. Hinalikan ko siya sa noo habang humahagikik. Matapos makuha ang gusto niya ay binuksan ko ang pinto ng sasakyan para makapasok siya. Young lady, I made this for you. Nakita ko si Tita Sally na tumatakbo palapit sa amin na may dalang malaking bote ng grape juice. The best ang grape juice ni Tita Sally. Paborito ko talaga ito nung bata ako at hindi pa rin nagbabago, pero mas gusto ng asawa at anak ko kaysa sa akin. Salamat po tita, I'll visit you soon. Dali-daling hinablot ni Alexa kay Tita Sally bago ko pa ito maabot. Akala niya ba magnanakaw ako? Itong babaeng ito. Habang nagmamaneho ako ay napalingon ako kay Alexa na sarap sa view. She was just so gorgeous and I was fucking happy, because I'm going to have a mini version of Alexa soon. Alexa, gusto mong kumain?
Tanong ko sa kanya habang mabilis siyang tumingin sa akin at tumango na may kasamang masayang ekspresyon. Sabi ko na nga ba, lagi siyang nagugutom simula nang mabuntis siya. Ano bang gusto mo? Tanong ko habang pinagmamasdan niya ako saglit at ngumiti. I feel like eating ramen, natawa ako dahil sa pagsasalita niya. She's just so fucking cute. Okay. Tinapik ko ang ulo niya at ngumiti nang huminto ako sa harap ng isang Japanese restaurant at bumaba ng sasakyan. Pinagbuksan ko ng pinto si Alexa at pumasok sa restaurant. After eating 2 ramen bowls, finally Alexa attention to me. Bakit pakiramdam ko kung kumain siya ng ganito ay mataba siyang babae? Huwag ka ngang kumain ng ganito. Magiging matabang babae ka. Bumuntong hininga ako at sinabi, pero pagkasabi ko nun, ay kumunot ang noo niya sa akin. Why? What's wrong with it? Hindi mo ba ako magugustuhan kung naging pangit akong matabang babae? Tanong niya sa akin habang nakataas ang kilay. Bakit ang cute ng babaeng ito? No. I like you kahit maging barrel ka, pero dapat payat ka kasi gusto ko yung manipis mong bewang. Napabuntong hininga ako nang tumawa siya ng malakas. Bakit ba ang lakas ng tawa niya? Alexa, stop. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Pagkasabi ko noon ay napatigil siya sa pagtawa at tiningnan ako ng napakagandang ngiti. Wow, ang ngiting iyon ay makapagpapaliwanag sa buong mundo ko. Hindi ako magiging barrel, ano yang iniisip mo? Sabi niya at tumayo sa upuan. Bilhan natin sina Gabriel at Miles. Sabi ni Alexa habang nakatitig sa akin. Damn, I totally forgot my son and that brat of Mark's. Don't tell me nakalimutan mo na siya, Sebastian. Pinagdikit ko ang labi ko at tumayo nang hindi nagpapaalam na nakalimutan ko na talaga siya. Nakalimutan mo na talaga siya. With that kinurot niya ako sa braso at umalis nang hindi man lang ako hinintay. Shit, ang sakit. Bakit ang tapang niya? Pinanood ko siyang sumakay ng sasakyan sa glass door of the shop, at bumuntong hininga dahil natatakot talaga akong pabayaan siya mag-isa. Pagkatapos ay bumili ako ng ramen para kay Gabriel at Miles, habang mabilis akong lumabas ng restaurant at sumakay sa kotse. Pagkatapos ay nagmaneho ako sa bahay ni Mark at ibinaba doon si Alexa, habang papunta ako sa opisina. Pagpasok ko sa opisina ay nakita ko si Kent at ang gulo niya. Gusto ko siyang pagtawanan dahil sa pananatili niya habang nagmumura sa ilalim ng kanyang hininga. Anong meron? Tanong ko sa kanya habang nakatingin siya sa akin at binigyan ako ng isang madugong ngiti, at talagang napagod siya sa isang bagay. Anong nangyari sa kanya? Hindi ko alam, Sebastian. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ang lalaking iyon ay gumagalaw sa loob ng kanyang tiyan at siya ay sumisigaw sa sakit. Did it ever happen to Alexa? Tanong niya sa akin na may pag-aalalang tingin, pero ang nag-aalalang tingin niya ay natatawa ako sa kanya. My daughter is not like your brat Kent. She's gentle and lovely kaya hindi niya sinasaktan si Alexa, sabi ko habang nakatingin siya sa akin at nakasimangot. Itikom mo yung bibig mo. He's not a brat and he's my son. Sabi niya at nagpakawala ng malalim na hininga. Tapos tumingin ulit sa akin at bumuntong hininga. Dapat ko ba siyang dalhin sa doktor? Tanong niya ulit sa akin. Nakita kong natatakot talaga siya. Talagang nagmamalasakit siya sa kanya at sa kanyang anak. I really felt happy for him, because he let go of his playful past and treated Amelia best, and he also thinks about his baby much. Pareho lang niya silang mahal. Hindi na kailangan. Nangyayari ito. Minsan ginagawa din ni Alexa yon. I think it hurts sometimes when the baby moves. Tinapik ko yung balikat niya sabay tango sa akin. So kamusta ang lahat? Tanong niya sa akin at alam kong tungkol kay Lola ang tinatanong niya. I felt a suffocating feeling inside of my chest, because until I can't let go of what she did to my mother and also to Alexa. Sinira lang niya ang kanyang pagkabata. She was ordered to be sent to the South military as a prostitute. Lolo did it, because he just furious after find what she did behind his back. Napatingin sa akin si Kent na may pagtataka at isang pilit na ngiti ang pinakawalan ko. That was really cruel to a woman. Pareho naming alam ni Kent ang nangyari sa mga babae sa South military. Impyerno lang iyon. I still remember when Kent and I went to the South military, ang unang nakita naming dalawa ay 3 lalaki ang nang-rape sa isang babae. Umiiyak siya sa sakit at nagmamakaawa sa kanila na huminto.
Masakit man paniwalaan na ang mga babae ay kailangang dumaan sa mga ganoong bagay, ngunit nang mahanap namin ang dahilan kung bakit naroon ang babaeng iyon. Pinatay lang niya ang sarili niyang 3 taong gulang na maliit na anak na babae, matapos mapanood ang isang lalaki na ginahasa ang sarili niyang anak na pinagbibintahan niya ng katawan, dahil lulong sa droga. Nararapat lamang sa kanya, "You remembered the same thing I remembered, right?" Tanong ni Kent sa akin at tumango ako sa kanya. "That woman deserves it and also Lola. She should feel the pain and suffer because she literally harmed everyone. Even her own son." Pinagdikit ko ang mga labi ko at tumango ng pagsang-ayon. Pagkatapos ay naghintay si Kent at umalis. Lumipas ang panahon at malaki na ang tiyan ni Alexa. Malapit na niyang ipanganak ang aking munting prinsesa. 1 buwan na ang nakalipas, nanganak si Amelia ng kamukha ni Kent. Si Kent ay isang masayang tao ngayon sa lahat ng nangyari sa kanya. "Daddy, I can't wait." Biglang tumakbo si Gabriel papunta sa akin at sinabi. Napatingin ako sa kanya at nakita kong nakatingin siya sa akin at punong-puno ng luha ang mga mata niya. "Anong nangyari sa kanya? Anong nangyari, Gabriel? Bakit ka umiiyak?" Mabilis ko siyang binuhat at hinalikan sa noo, habang pinulupot niya ang maliliit niyang braso sa leeg ko. Na-late na si Little Princess. Hindi ba siya darating? Bumuntong hininga ako at ngumiti sa kanya. Umiiyak ba siya dahil late ang kapatid niya? Malapit na siya. "Wait for it, okay?" Sabi ko habang nag-aalalang siyang tumango sa akin. Pinunasan ko ang mga luha niya at hinalikan siya sa pisngi. "Oh, bumili ka ng mga regalo para sa kanya, diba?" Gusto kong matawa nang maalala ko ang ekspresyon niya habang namimili siya ng mga regalo para sa kanyang hindi pa isinisilang na kapatid na babae. Siya ay magiging isang tunay na nagmamalasakit at mapagmahal na kapatid sa kanya. "Yes, Daddy. I can't wait now." He was resting his head on my shoulder, and then he started play with the collar of my shirt. "I'll tell Mommy to let your little princess come soon, okay?" Pagkasabi ko noon ay agad siyang tumingin sa akin, at unti-unting gumuhit ang kanyang mga labi sa isang magandang ngiti na laging nagpapaalala kay Janos. Pagkatapos ay tumango siya sa akin at hinalikan ang pisngi ko. "Buti sana kung makakasama rin natin si Janos dito." "Okay then, sabihin mo kay Mommy." Napuno ng pagmamahal ang puso ko dahil sa ngiti ni Gabriel. "Mas mabuting maghanda ka na sa pagpasok sa paaralan, little young master." "Okay." He pouted at me at tumango. Ayaw na ayaw niya sa ideyang pumasok sa paaralan. Pumayag lang siya na pumasok sa school after so many crying, and yet pumayag siya dahil iisang school ang pinapasukan ni Miles. At dito na po, nagtatapos ang part 28 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV na asawa po ni Khalil TV. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone. Shout out po sa ating mga kaibigan na sina Nora Abdul Qadir of Bahrain, Adelita Shirikian of Jerusalem, Israel, Jasmine Ramos of Abu Dhabi, UAE, Abun Shoji of Japan, Marivic Barquio of Kuwait, Mary Ann Bakat of Abu Dhabi, UAE, Marian Sushon of America, Karen May Plato of Hong Kong, Evain Loha of Hong Kong, Fek Cruz, Judy Char, Ana Yu Powell, Harna Baduli, Linda Sotelo of Umingan, Pangasinan, Evangeline Caballero of Kuwait, Maria Renbuentipo of Uniza Al-Qasim, KSA, Vianica Sagde of Kuwait, Taylon 21 of Hong Kong, Rose Ellen Fernando of Oman, Jennifer Gonzalo of Kuwait, Clemon Gabo of Hong Kong, Julieta Tornillo of Kuwait, Simpatica of Singapore, June Gwyneth Igorot Country Sounds of Hong Kong, Evelyn Togonon of Dubai, Kenta Hamamoto, Jean the Best of England, Chris Kenneth Acosta, Sassy TV, Rex Roy, Teresita Arevalo, Nicomeda Atihira, Annalisa Jamie of Saudi, Melanie Isidro of France, Nitz Reyes of Kuwait, Reyes Family of Kuwait, Alerta Family of Kuwait, Maricel Dela of Hong Kong, Janice Lunhas of Qatar, Honey V of Kuwait, Ella Fame of Kuwait, Minda Adlawan of Davao City, Marisa Remular of Oman, Lupineda of Dubai, UAE, Maris Vialaw of Kuwait, Dolores Martin of Riyadh, KSA, Garamilo Serafin of Dubai, UAE,
EJ Cat of Hong Kong. Fatima Diocolano of Demam KSA. Manang Mary's Channel of Aman. Devora Valdez of Singapore. Marites Bolarga of Taiwan. Floreline Adlawan of Riyadh KSA. Lorena Barbosa of Moscow, Russia. Jolie Madamasila of Israel. Maria Manering of Australia. Luz Tua of Israel. Annalisa Trinidad of Guagua, Pampanga, San Matias. Cherry Masaglang of Kuwait. Rose Hasmain Fernando of Aman. Lena Prestoza of KSA. Jane Gupit of Batangas City. Connie Maximo of Taiwan. Nelly Gallo of Canada. Rosalinda Gonzaga of Kuwait. Jen Pitao of Qatar. Rodover Magallanes of Hong Kong. Emma Morgan of Kent, Seattle, Washington, USA. Reina Roque. Darkman Ed at Mimi. Leonard Brown. Yams. Vladimir Casimo. Pinky Flores. Gemela Dumasil. Glyceria Salab. Mars. Fena Veros. Mayu Calamente of Qatar. Rowena Manidol of Saudi Arabia. Takwatchera of Hong Kong. Catherine Asaha of Kuwait. Mayan of Macau. Jeannie Lynn Quixote of Madrid, Spain. Augustina Amora of Jeddah KSA. Nelia Ruiz. Raquel Calao. Bernadette Pia. Rodalyn de la Cruz Tagle. Aditha Capiando. Girly Bautista. Jessel Aquines. Baby Dayrit. De la Cruz Aloha. Spice 221. Jingjing Roladan. Love Top Secrets. Debbie de la Roca. Shunli Diaries. Ellen Juanilo. Elsa Maestro. Amelita Andaha. Nympha Tolentino. Fiel Daliwan. LV Catalonia. Estrella Taluon. Madol Fuerza. Samar Biang. Highland Sam Gold. Marizel Varona. Zenaida Bala. Neri Javier. Dory Lynn Besa. Alma 1027. Mari Fidator. Helen Santiago. Cynthia Neva. Lizol Chato. Edita Barrientos. Lena Palail. Alejandro Boncalos. Azumi 12 Gamang. Gemma Pina Florida. Cherry Lorono. Rodney Santiago. Elizabeth Van Utan. Madol Fierzos. Mitch Hernan. Maria Luningning Fabre. Jenny Joy Ruiz. Malu Gakyusana. Anato Kitchen. John Emily. Irma Akira. Beverly Ruiz. Madeline Gatan. Evelyn Valera. Cecil Yamamoto. Evelyn Ebanez. Challenges Vlog of Kuwait. Berlan Almacedo of Demam KSA. Rhonda Carion. Max Isard. Adelina Gelorina. Mary Lou Molina. Vilma Sakin. O'Rourke Erme. Mayore BCN. Gloria Abihiro. Feli Cockle. Banduan Lin. Agbon Family of Caloocan. Crisol Family of Quezon City. Lori of Kuwait, Rosanna. Merlin Thomas of Bahrain. Jules HL 101. Honesa Basco of Qatar. Angelica Feboa Montajes at sa mga anak niya na sina Tina and Penty of Finland and Anne of Dubai. Marshall Lemery of Israel. Merlin Thomas of Bahrain. Ariel Kababat of San Rafael, Bulacan. Eugene Salcedo and Isagani Lacheca from Hatchery of San Rafael, Bulacan. Naranjo Luz of Hong Kong. Nenita Dagohoy. Rowena Libona. Mary Jane Gono. Lorena Coloma. Pami A. Kamsa. Betty Lulosnum. Josie Borilio. Femalig Onlina. Marilyn Batuigas 20. Tunog Relaxing. Shalimar Vergara. Sunida Abo. Jassy Baking. Hala Aguilan. Jeff Felgayo. Chris Elda Mausisa. Bonifacio Ramos. Rose Estoy. Romnick D. Jelon Dennis Ruiz. Vilma Sakin. Maraming salamat po sa suporta at ingat po lagi tayong lahat. God bless.